Dahil sa aksidenteng pagkain ng tsokolate ni Cupid, ang freshman na si Jiang Hai ay naging public enemy ng buong unibersidad. Siya pa'y umabot sa puntong itinulak na magtangkang tumalon mula sa isang gusali. Nagsimula ang kwento ilang araw bago ang insidenteng ito. Si Jiang Hai ay isang ordinaryong freshman na naghahangad ng simpleng buhay. Inaasahan niyang magiging tahimik at hindi kapansin-pansin ang kanyang buhay sa unibersidad. Ngunit biglang lumapit sa kanya ang pinakamagandang babae sa paaralan, si Xia Zitong. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa harap ng lahat at inilagay ito sa kanyang tiyan, sinasabing siya raw ay buntis sa anak ni Jiang Hai at 3 buwan na ang dinadala niya. Laking gulat ng mga estudyante at guro sa balitang iyon, hindi sila makapaniwalang ang kanilang idolo ay may kaugnayan kay Jiang Hai. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng itanggi ni Jiang Hai na kilala niya si Xia Zitong. Dahil sa kanyang reputasyon bilang isang scoundrel, napilitan si Jiang Hai na tumakas kasama si Xia Zitong. Samantala, kumalat sa online forum ng paaralan ang balitang sinaktan daw ni Jiang Hai ang damdamin ni Xia Zitong. Naguluhan si Jiang Hai kung paano siya nasangkot sa campus beauty. Sa kabila ng gulo, nag-aalala siya na baka mapahamak si Xia Zitong. Upang ilihis ang atensyon ng karamihan at protektahan siya, gumagawa si Jiang Hai ng paraan. Ngunit matapos niyang maiwasan ang mga humahabol sa kanya, nahuli siya ng women's soccer team sa banyo. Galit na galit ang team captain na si Tang Zuan dahil sa mga forum posts na nagsasabing magkasama raw silang naninirahan ni Jiang Hai. Bago siya masaktan ng ibang miyembro, iginiit ni Tang Zuan na ito raw ay isang pamilya ng usapan. Ngunit bago pa man magtuloy ang alitan, niyakap si Jiang Hai ng top student na si Lin Yin, na sinabing umuwi na sila dahil hinihintay na siya ng dalawa nitong kapatid. Habang nag-aaway sina Tang Zuan at Lin Yin, ginamit ni Jiang Hai ang pagkakataong tumakas. Subalit natagpuan siya ng grupo sa rooftop kung saan hinarap siya ni Xia Zitong at 2 pang babae sa harap ng maraming estudyante. Nagdeklara si Jiang Hai na hindi niya kilala ang sino man sa kanila at nagbantang tatalon mula sa bubong. Nagulat ang lahat, hindi nila matanggap na maaaring nagkakamali si Jiang Hai sa pagkilala sa 3 babae. Sa kanyang pagbagsak mula sa bubong, inakala niyang tapos na ang lahat, ngunit biglang tumigil ang oras. Lumabas ang isang babaeng may kulay rosas na buhok na nagpakilalang si Metote, isang trainee Cupid. Tinanong niya si Jiang Hai kung kinain nito ang tsokolate niya. Naalala ni Jiang Hai ang tsokolate mula sa cake na kinain niya noong nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Metote na ang tsokolate ay nagiging sanhi ng maling alaala na umiibig ang mga tao sa kanya. Ang mga apektadong babae ay magpapakita ng labis na pagkahumaling kay Jiang Hai. Bilang isang baguhan, sinabi ni Metote na swerte pa raw si Jiang Hai na napapalibutan ng mga babae. Ngunit para kay Jiang Hai, ito ay isang sumpa. Nag-alala siya na baka ma-expel siya dahil sa imoralidad. Sinabi ni Metote na may paraan upang sirain ang epekto ng tsokolate, kailangang tuparin ni Jiang Hai ang tunay na kahilingan ng bawat babae. Matapos ang paliwanag na ito, nagpatuloy ang oras. Makalipas ang gulo, napagtanto ni Jiang Hai na maaaring isipin ni Xia Zitong, dahil sa tsokolate, na iniwan siya at maaaring magtangkang tumalon mula sa bubong. Pumunta siya sa rooftop at natagpo ang umiiyak si Xia Zitong. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil nag-aalala ito sa kaligtasan ni Jiang Hai. Iminungkahi niya kay Xia Zitong na lumabas sila kinabukasan. Inakala ni Xia Zitong na isang date iyon, ngunit dinala siya ni Jiang Hai para sa pregnancy test. Nagbulungan ang mga tao, iniisip kung gaano kabata ang mga tao ngayon na gumagawa ng ganitong mga bagay. Nang makita ang resulta, na lamang hindi buntis si Xia Zitong, lahat ay dulot ng maling alaala mula sa tsokolate. Nang igiit ni Xia Zitong na alagaan ang kalusugan ni Jiang Hai, nagdesisyon siyang ihatid siya pauwi para maayos ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Laking gulat niya nang malaman niyang si Xia Zitong ay mula sa isang mayamang pamilya. Naisip ni Jiang Hai kung anong kahilingan ng isang perpektong babae ang kailangan niyang tuparin. Sa maling alaala ni Xia Zitong, minsan na raw siyang nag-propose sa kanya ngunit pinalayas ng kanyang ama. Pagpasok sa mansyon bilang kaibigan, nalaman niyang madalas wala sa bahay ang mga magulang ni Xia Zitong dahil sa trabaho. Habang paalis na si Jiang Hai, inakala niyang wala ang ama ni Xia Zitong. Ngunit tinawagan ng bodyguard ang ama ni Xia Zitong, iniulat na ang manlolokong nagdulot ng pagbubuntis sa dalaga ay nasa bahay. Pinaghinalaan si Jiang Hai ng housekeeper, habang si Xia Zitong ay patuloy na nagpahayag ng pagmamahal at determinasyong pakasalan siya. Pagkakita kay Jiang Hai, isang freshman na nanginginig pa rin, hindi makapagsalita si Zon. Napagtanto niyang isa lang itong bata. Inutusan niya ang bodyguard na itago ang baril at bugbugin na lamang si Jiang Hai.
Agad namang ipinakita ni Zitong ang resulta ng pagsusuri upang patunayang inosente si Jiang Hai. Nalito si Zon kung bakit kailangang bugbugin si Jiang Hai. Sumagot naman si Jiang Hai, tinanong kung kailan pa mag-iisip si Zon na dalawin ang kanyang anak. Bagamat binigyan ni Zon ang kanyang anak ng pinakamahusay na buhay at pangangalaga, kulang siya sa presensya bilang magulang. Sa dramatikong tagpong iyon, halos naging kapanipaniwala ang lahat ng nangyari. Malalim na naantig si Xia Zitong. Sa likuran, tinanong ni Sean si Jiang Hai, parang dinala ka lang ng hangin, ano? Ngunit kinuha ni Jiang Hai ang kalendaryo ni Xia Zitong at sinabing ang pinakamaliligayang sandali ni Xia Zitong ay ang kumain kasama ang kanyang pamilya, ordinaryo para sa ibang ngunit napakahalaga kay Zitong. Hinimok ni Jiang Hai si Xia na pag-isipan iyon bago tuluyang tumakas at napadpad sa likod na pintuan ng bahay ni Xia Zitong. Hindi inaasahan, natagpuan siya ni Xia Zitong at buong pasasalamat siyang hinalikan bago tumakbo papalayo. Sinabi ni Metote kay Jiang Hai na nawala na ang epekto ng mahika at natupad niya ang kahilingan ni Xia Zitong na makasalo ang pamilya. Napagtanto ni Jiang Hai na kahit 2 araw lang niyang nakasama ang campus beauty, basta't hindi malungkot ang babae, ayos na iyon. Pagbalik sa paaralan, nalaman ni Jiang Hai na hinahanap siya ng halos lahat sa universidad. Ang kapitano ng soccer team na si Tang Zuan ay binabantayan siya. Nagkubli si Jiang Hai at nagtungo sa silid-aralan ngunit muli siyang natagpuan ni Xia Zitong na nag-anyaya para sa weekend. Pinahinto ni Metote ang oras at ipinaliwanag na kapag nawala ang mahika, mabubure ang mga malabong alaala ngunit mananatili ang mga totoong alaala. Kaya't ang kasalukuyang damdamin ni Xia Zitong kay Jiang Hai ay tunay na paghanga. Pumayag si Jiang Hai na lumabas kasama si Xia Zitong ngunit bigla siyang hinarap at pilit na hinalikan sa publiko ng isang brunette na kagandahan, si Shirley, ang kanyang kaibigang kababata. Nang makita ito ng ina ni Shirley, tumutol ito sa relasyon nila ni Jiang Hai at balak na siyang ibalik sa Amerika. Pinatulog ni Shirley ang kanyang ina ngunit siya'y dinala pa rin palayo. Pinayuhan pa nito si Jiang Hai na bumili ng insurance dahil parang delikado ang kanyang buhay. Habang nagtatalo si Jiang Hai at Metote, palihim na pinanood ni Xia Zitong mula sa malayo at inakalang may problema sa pag-iisip si Jiang Hai kaya't hindi siya nang ahas lumapit. Samantala, hindi naman nak-a ni Shirley ang tsokolate, natural lamang iyon sa kanya. Narinig ni Xia Zitong ang tungkol sa problema ni Jiang Hai kay Shirley at nag-alala na baka makagulo siya. Ngunit nagtanong si Jiang Hai tungkol sa oras at lugar ng kanilang pagkikita. Masaya namang iniwan ni Xia Zitong ang address at umalis. Pag-akyat ni Jiang Hai sa hagdan, sinampal siya ni Tang Zuan at inihayag na tapos na sila. Naguluhan at nagalit si Jiang Hai sa sampal at sinabi niyang ayos lang iyon dahil wala namang gustong makasama ang isang napakasungit na babae tulad niya. Galit na umalis si Tang Zuan habang nakangiti naman si Jiang Hai at sinabi kay Metote na kung makipaghiwalay siya sa lahat, mawawala na ang problema sa kalituhan ng alaala. Umiling si Metote, sinasabing hindi pa rin naiintindihan ni Jiang Hai ang mga babae. Ito pa lamang ang simula. Natarante si Jiang Hai, nag-aalala na baka ang kahit isang maling salita ay magdulot ng kawalan ng pag-asa kay Tang Zuan. Kaya't tahimik siyang pumunta sa sports field kung saan pinaparusahan ni Tang Zuan ang men's soccer team dahil sa pagkatalo sa laban. Sa pakiramdam na masyado ng personal ang damdamin ni Tang Zuan, pinigil niya ang pisikal na parusa ngunit aksidenteng natomba ang isang hose ng tubig at nabasa si Tang Zuan. Tiningnan lang siya nito at umalis nang hindi siya sinasaktan, habang labis na nagpapasalamat ang men's soccer team kay Jiang Hai. Samantala, habang naliligo si Tang Zuan, naalala niya ang pagbagsak ni Jiang Hai mula sa bubong at nakaramdam ng sakit sa puso, ngunit naisip din niyang hindi karapat-dapat si Jiang Hai sa kanyang pagmamahal. Nagdesisyon siyang magsimula muli. Kinabukasan, nagising ng tanghali si Jiang Hai at natagpuan si Shirley sa kanyang kama. Tinanong niya kung pumunta ba ito sa date niya. Nagdahilan si Jiang Hai na kailangan niyang mag-review ng papel. Ikinandado ni Shirley ang pinto at nagsinungaling sa mga magulang ni Jiang Hai na kailangan nitong mag-aral sa bahay at siya ang magdadala ng mga materyales. Alam ng ina ni Jiang Hai ang ginagawa ni Shirley ngunit natuwa naman ang ama niya sa drama at hindi ito nakialam. Upang hindi siya mahuli sa kanyang unang date, pumili si Jiang Hai na dumaan sa bintana malapit sa pinto. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Xia Zitong ang halik ni na Shirley at Jiang Hai at napagtantong kababata niya ito. Naalala niyang maaaring ito na ang wakas ng kanilang relasyon. Nang dumating si Jiang Hai, naupo sila sa isang kafe ngunit pakiramdam niya'y may mali, hindi ba't dapat mas romantiko ang isang date? Bakit walang nagsasalita? Unang date rin iyon ni Xia Zitong kaya't sobrang kaba ang naramdaman niya. Inakala ni Jiang Hai na may sakit si Xia Zitong dahil namumula ito kaya't hinawakan niya ang noo nito. Lalong naging awkward ang kanilang usapan.
Mabuti na lamang at napansin ni Jiang Hai ang isang comic expo sa tabi at iminungkahing pumunta sila roon. Matapos makatakas si Jiang Hai, naghahanap si Shirley ng dahilan para parusahan siya. Ngunit walang inaasahan na sina Jiang Hai at Xia Zitong ay papasok sa isang comic expo at mabubunggo si Tang Zuan na naka-cosplay. Napahiya si Tang Zuan nang makita si Jiang Hai, at natuwa ang mga photographer sa paligid na mabilis na pinalibutan ang tatlo. Inakala ni Tang Zuan na naroon si Jiang Hai para siya'y pagtawanan, lalo na nang makita niya ang mga miyembro ng soccer team sa expo. Agad niyang hinayla sina Jiang Hai at Xia Zitong palayo habang nagpa-pose para sa mga kamera. Samantala, dumating din si Shirley sa expo na nakabihis na halos kamukha ng karakter na si Kurumi. Hinayla ni Tang Zuan sina Jiang Hai at Xia Zitong papasok sa isang booth upang magtago. Napansin ni Jiang Hai ang di inaasahang interes ni Tang Zuan sa cosplay, habang inakala naman ni Xia Zitong na mahilig si Jiang Hai sa mga cat girls. Ngunit may dahilan si Tang Zuan, ipinagtanggol niya ang ilang mga babae na tinutokso at inaapi ng mga lalaki dahil sa kanilang mga pangangatawan noong nagsimula sa kolehiyo, dahilan para lihim siyang hanggan ng mga ito. Bagamat palihim na nasisiyahan si Tang Zuan sa pagku-cosplay ng mga cute na karakter, tinatago niya ito dahil natatakot siyang baka masira ang respeto ng mga taong humahanga sa kanya. Tinanong siya ni Jiang Hai kung ang pagtatago ay hindi rin isang paraan ng panlilinlang, at iminungkahi niya maging totoo si Tang Zuan sa sarili niya. Biglang inanunsyo ang isang cutest maid contest na nangangailangan ng team ng tatlo. Iminungkahi ni Xia Zitong na bumuo sila ng team, at nasabik si Tang Zuan. Nagulantang naman si Jiang Hai nang pilit siyang binihisan bilang isang blonde na bunny maid. Pansamantalang pinatawad ni Shirley si Jiang Hai nang makita ang kanyang nakakatawang bihis. Gayunpaman, sinabotahe ng kalaban ni Tang Zuan ang kanyang costume. Bagamat gusto ni Jiang Hai na ituloy ang laban, labis na nasaktan si Tang Zuan at tumakbo palayo. Ipinaliwanag ni Xia Zitong na ang damit ay gawa ni Tang Zuan mismo para sa kanyang unang kompetisyon, at may malalim itong kahalagahan. Nagdesisyon si Jiang Hai na lumaban para matupad ang pangarap ni Tang Zuan, sa kabila ng kanyang nakakatawang kasuotan. Napatingin siya kay Metota, ang Diyos ng pag-ibig. Nagsimula na ang contest, kaya't nagpresente si Jiang Hai upang bumili ng oras at nakakuha ng boto gamit ang kanyang karisma. Habang hinahanap ni Xia Zitong at Metote si Tang Zuan, hiniling ni Jiang Hai sa mga organizer na ipagpaliban ang event, ngunit tumanggi sila, sinabing 3 programa na ang naantala at madi-disqualify sila kung hindi sila lalaban agad. Wala nang magawa si Jiang Hai kundi pumunta sa entablado, hindi alam na nasa itaas lamang siya ni Tang Zuan. Humiyaw ang mga tao sa ilalim na gusto nilang makita si Tang Zuan. Hindi na makapaghintay, nagsalita si Jiang Hai tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi niyang unang beses niyang nadiskubre ang hilig ng kaibigan sa cosplay, at bagamat kakaiba ito, dito siya pinakaganda at kumpiyansa. Naantig si Tang Zuan, ngunit aksidenteng nahulog mula sa railing na kanyang kinakapitan. Mabuti na lang at nasa malapit si Metota at ginamit ang magic upang iligtas sila. Napahanga ang mga tao sa special effects, at parang panalo na sila, ngunit alam ni Tang Zuan na hindi ito nagkataon lamang. Tinanong niya si Jiang Hai kung ano ang nangyayari, ngunit wala siyang maipaliwanag. Naiinggit si Xia Zitong, habang si Shirley, na nanunood sa entablado, ay mukhang nagseselos. Narinig niyang pinaplano ng grupo na sumabotahe sa costume ni Tang Zuan na akitin si Jiang Hai sa kanilang team, kaya't sinugod sila ni Shirley gamit ang kutsilyo. Balik sa dressing room, nawala ang mahika ni Metota at nagharap ng tapat sina Tang Zuan at Jiang Hai. Tinapon siya palabas ng silid, pati ang kanyang damit. Nahihiya si Metota at inamin na mahina ang kanyang mahika. Hindi naman alintana ni Jiang Hai ito at nagpasalamat kay Metota sa pagliligtas kay Tang Zuan. Lumapit si Xia Zitong at tinanong si Jiang Hai kung gusto na niyang umuwi. Tinanong ni Jiang Hai si Tang Zuan kung gusto nitong umalis ng magkasama, ngunit tumanggi ito. Ang 3 babaeng sumire sa damit ni Tang Zuan ay ikinandado sa dressing room. Hinatid ni Jiang Hai si Xia Zitong sa subway station at bumalik para kausapin si Tang Zuan. Nagulat ito nang makita si Jiang Hai na naghihintay pa rin. Tinanong niya kung pwede bang magpalipas ng gabi sa bahay niya. Namula si Tang Zuan at sinampal siya, tinawag siyang bastos. Sa ginhawa, napagtanto ni Jiang Hai na naibalik ang alaala ni Tang Zuan. Paumanhin niyang sinabi na sana'y maging totoo si Tang Zuan sa sarili. Pagkatapos magpaalam, bumisita siya sa isang blonde na kagandahan na kanyang guro, si Giran. Regular na tumutulong si Jiang Hai kay Giran sa mga gamit at paglilinis. Tinanong ni Giran si Jiang Hai tungkol sa kanilang pagkabata ni Shirley at ang patuloy na pagkatalo ni Shirley bilang pangalawa.
Pinakalma ni Jiang Hai si Shirley, umaasang malalampasan siya nito balang araw. Ngunit hindi ito nangyari hanggang high school. Nang maglaon, sinabi ni Shirley na dadalhin niya si Jiang Hai sa ibang bansa para mag-aral at sasagutin lahat ng gastusin. Tumanggi si Jiang Hai, dahilan para magpustahan sila, kung mas mababa ang score niya kay Shirley sa mock exam, sasama siya sa Amerika. Nanguna si Jiang Hai sa mock exam, at inisip ni Shirley na ayaw siya ni Jiang Hai kaya tumangging sumama sa abroad. Sinabi ni Jiang Hai na mas mabuti pa si Shirley sa piling ng iba. Pagod na sa pagtatago ng kanyang kakayahan, nagpa siya si Jiang Hai na magpamalas ng galing sa paparating na mga pagsusulit. Nagtaka si Giran kung sino ang nais pasayahin ni Jiang Hai sa pagkakataong ito. Samantala, nakatanggap ng mensahe si Sha Zitong mula kay Jiang Hai at natulog ng masaya. Tinukso ni Giran si Jiang Hai sa pagiging maginoo at kaakit-akit nito, sinasabing hindi nakakapagtaka kung bakit marami ang naaakit sa kanya. Samantala, nagtungo si Jiang Hai sa soccer department kung saan nagtuturo si Tang Zuan sa men's team. Biglang hinamon ni Jiang Hai ang women's soccer team at sinabing kung mananalo siya, kasama si Tang Zuan, kailangang tuparin nila ang isa niyang kahilingan. Ang postahan ay tungkol sa paghahambing ng mga marka sa paparating na pagsusulit, kung may miyembro ng women's team na mas mataas ang score sa kanya, o kung hindi siya mag-top sa departamento, matatalo siya. Kabilang sa women's team ang isang top 10 na estudyante, samantalang si Jiang Hai ay kadalasang nasa labas ng top 150. Hindi maintindihan ni Tang Zuan ang motibo ni Jiang Hai, ngunit napansin niyang seryoso itong nagre-review kamakailan. Nang gabing iyon, malakas ang ulan at nakita ni Jiang Hai si Shirley na umiiyak sa ilalim ng dormitoryo. Nang tanungin, nalaman niyang may bumalik at pamuuna kay Shirley noong nakaraang araw. Sa bisperas ng pagsusulit, dinala ni Jiang Hai si Shirley sa bahay ng kanyang ina, na nagsabing hindi dapat muna pumasok sa eskwela si Shirley dahil sa hindi matatag na kondisyon nito. Bagamat pagod, nagtungo si Jiang Hai sa eskwela. Nag-aalala si Sha Zitong para sa kanya. Sinubukang kumbansihin ni Tang Zuan si Jiang Hai na umatras, ngunit hindi niya magawa ito sa harap ng iba pang humahanga sa kanya. Hindi balak ni Jiang Hai na sumuko at mabilis niyang natapos ang exam paper. Inakala ng women's soccer team na sumuko na siya. Pagkatapos ng exam, gusto ni Tang Zuan na tingnan ang lagay ni Jiang Hai ngunit nakita niya si Sha Zitong nakasama nito kaya't umalis na lang siya, dismayado. Kinalaunan, hiniling ni Jiang Hai kay Tang Zuan na pumili ng damit para sa kanya. Ilang araw pagkatapos, lumabas ang resulta ng pagsusulit. Sigurado ang women's soccer team na panalo sila. Ngunit biglang pumasok si Jiang Hai, hawak ang isang maid outfit bilang tanda ng pagtupad sa postahan. Ang kanyang tanging kondisyon, kailangang isuot ni Tang Zuan ang maid outfit sa loob ng 2 linggo. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang si Jiang Hai ang nag-top sa departamento, nakakuha ng full mark sa lahat ng subjects. Umalis siya matapos sabihing hindi malaswa ang maid outfit, ngunit tinawag siyang pervert ng mga miyembro ng club. Ang ilang babae sa club ay nagreklamo sa mga guro tungkol sa mga marka, ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, napatunayang walang pandaraya. Natalo niya ang dati ng top student. Dahil dito, isinusuot na ni Tang Zuan ang maid outfit sa club recruitment, na umaakit ng maraming atensyon. Ngunit sa halip na isuot ang maid outfit na pinili ni Jiang Hai, na pangbata, ang sinuot niya ay ang sarili niyang maid outfit mula sa comic convention. Lumapit si Jiang Hai kay Sha Zitong, ngunit biglang sinabi nitong kailangan niyang umuwi para maghapunan. Naiwan si Jiang Hai na walang masabi, ngunit hindi ito dinamdam ni Sha Zitong at natawa pa nga. Nagdesisyon siyang huwag nang maningil kay Jiang Hai sa pagkakataong ito. Habang iniisip ni Jiang Hai kung malibang maging medyo perverse bilang isang lalaki, lumapit si Metote na nagtatanong tungkol sa iniiyakan ni Shirley noong gabing iyon. Sinabi ni Jiang Hai na ito'y tungkol sa ex-boyfriend ni Shirley, na konektado sa kasalukuyang kondisyon nito. Bago pa maipaliwanag ni Jiang Hai ang lahat, biglang dumating si Lin Yuan kasama ang 2 bata. Tinawag agad ng mga bata si Jiang Hai na ama, na halos ikinatarante niya. Mabuti na lang at sinagip siya ni Metote. Ang mga bata ay sina Xiaoming at Xiaohong. Sa sobrang pagkalito, tinanong ni Jiang Hai si Metote kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Metote na ang mga bata ay ilusyon lamang, produkto ng imahinasyon ni Lin Yuan. Habang sinusuri ni Lin Yuan ang rankings, iniwan niya ang mga bata sa opisina, ngunit nagtungo ang mga ito kay Jiang Hai. Nagdulot sila ng gulo sa eskwela, si Xiaohong ay nakipag-usap kay Sha Zitong, habang si Xiaoming, na puno ng kalikutan, ay nakita ng security na tumatalon-talon sa paligid. Pinaanunsyo pa sa pa-system na kontrolin ang bata. Natagpuan ni Jiang Hai si Xiaoming sa loob ng changing room ng mga babae. Nang tumayo siya, nahuli siya ni Tang Zuan.
Samantala, nalaman ni Xia Zitong mula kay Xiaohong na si Uncle Jiang na hinahanap niya ay si Jiang Hai. Narinig rin niya ang tungkol sa insidente sa gym at ang pagkakahuli kay Jiang Hai sa changing room ng mga babae. Plano ni Tang Zuan na paghingi ng tawad si Jiang Hai sa mga babae, ngunit biglang lumabas si Shirley at hinaila pa ang maid outfit ni Tang Zuan, na nauwi sa isa pang gulo para kay Jiang Hai. Sa wakas, dinala ni Jiang Hai ang mga bata sa gate ng eskwela kung saan masayang sinalubong ni Lin Yuan ang mga ito. Sinubukan ni Jiang Hai gamitin ang kaalaman sa biolohiya upang gisingin ang alaala ni Lin Yuan. Itinuro niya na ang mga bata ay nasa edad 7 o 8 na kung ituturing na 8, ngunit pareho lamang silang 12 taong gulang 8 taon na ang nakakaraan, kaya't hindi akma na mga ganitong edad ang hitsura nila. Gayunpaman, si Lin Yuan ay brainwash ng mahika. Bumiyahe si Metote at binigyan ng babala si Jiang Hai na maaaring maapektuhan din ang pamilya ni Lin Yuan ng mga maling alaala. Wala nang ibang magawa si Jiang Hai kundi samahan si Lin Yuan pauwi, ngunit nagulat siya nang makita ang ina ni Lin Yuan na may hawak na kutsilyo. Mukhang apektado rin ng mahika ang ina ni Lin Yuan, na tinawag si Jiang Hai na, anak. Ang bahay ni Lin Yuan ay medyo luma at may malaking kaibahan sa marangyang bahay ni Xia Zitong, na patuloy na nag-iisip kung paano muling iimbitahan si Jiang Hai. Habang nasa bahay ni Lin Yuan, natsyempuhan ni Jiang Hai na bumahing at pinansin siya ni Lin Yuan na may malasakit. Nagpa siya ang ina ni Lin Yuan na maglakad-lakad, iniwan ang mga kabataan na magkasama. Nanatili si Jiang Hai upang magturo sa dalawang bata. Inihatid ni Lin Yuan ang mga bata sa kama, at pagkatapos ay naghubad sa harap ni Jiang Hai. Dahil sa pagkahiya, mabilis na tumalikod si Jiang Hai at umalis ng kwarto. Nangyari ito nang sabay na binanggit sa balita ang tungkol sa mga pagbubuntis na hindi kasal. Nakapijamas na si Lin Yuan at namumula ang mukha ng lapitan si Jiang Hai, sabay sabing hindi babalik ang ina niya ng gabing iyon. Nang mag-alala, tinanghali ng hininga si Jiang Hai sa harap ng isang mabait at banayad na babae. Sinabi niya sa sarili na huwag nang mag-isip ng masama, dahil epekto lang ito ng Love God Chocolate. Dumating ang tawag ni Xia Zitong at iniimbitahan si Jiang Hai sa amusement park sa linggo. Tinanggap ni Jiang Hai ang imbitasyon, ngunit pagkatapos ay hiniling din ni Lin Yuan na samahan siya at ang mga bata sa parke. Sa pag-aalangan, nagpa siya si Jiang Hai na tuparin ang kahilingan ni Lin Yuan. Samantala, si Xia Zitong ay abala sa pagpili ng mga damit. Nagdesisyon si Jiang Hai na tawagan at tanggihan ang plano sa weekend, ngunit nang marinig niyang kakaunti lang ang mga kaibigan ni Xia Zitong, nagdalawang isip siya. Nang magsimulang umiyak si Xia Zitong sa telepono, nagdesisyon siyang pamahalaan ang parehong mga commitment na parang isang master sa oras. Pagdating sa linggo sa parke, dumating si Jiang Hai nang maaga kasama si Lin Yuan at ang mga bata, na may planong tapusin ang mga rides bago makipagkita kay Xia Zitong. Subalit, natuklasan niyang takot siya sa taas habang nasa Ferris wheel, kaya't umabot na lang siya ng kalahating oras bago ang meeting nila ni Xia Zitong. Agad siyang nagmamadali sa mga rides at halos nabuhay sa mga matataas na rides, kaya't nagsikap makarating kay Xia Zitong na may 10 minutong lamang na agwat. Dumating na si Xia Zitong, ang laking halaga ng kanyang petsa at may pahiwatig ng isang seryosong pag-uusap. Nang mapansin ni Jiang Hai na namumula siya, inisip niyang baka magpapahayag si Xia Zitong ng nararamdaman. Tama ang hinala ni Jiang Hai, ngunit si Xia Zitong ay labis na kinakabahan sa sandaling iyon. Isang photographer ang lumapit at nagmungkahi ng isang couple's photo para sa street photography event sa parke, at pinapili silang mag-post ng magkasama. Kakaibang nakuha ni Xia Zitong ang braso ni Jiang Hai, at nahulog ang kanyang sombrero na nahulog na kinumplito ni Jiang Hai, na nagbigay sa kanya ng halik. Pakiramdam ni Jiang Hai na hindi makatwiran ito, nagtataka kung bakit siya gusto ng school beauty. Tinukso siya ni Metote na hindi pa rin niya nakikilala ang kanyang magandang kapalaran at sinabing maaaring aktibo pa ang epekto ng Love God Chocolate. Ayon kay Metote, ang mga babaeng tinulungan ni Jiang Hai ay unti-unting nahulog sa kanya, pati na siya mismo. Nasa gitna ng dalawang petsa, si Jiang Hai ay namimili ng mga laruan para sa mga bata nang makasalubong niya ang kaibigan niyang si Jiang Dong na nabanggit ang pagbabalik ni Duyu mula sa abroad at ang mga alalahanin nito sa kaligtasan ni Shirley. Si Jiang Dong ay may nararamdaman kay Shirley at naniwala siyang dapat magkasama na sila ni Jiang Hai kung hindi lang dahil sa intervention ni Do. Nang sandaling iyon, nabangga ni Jiang Hai si Tang Zuan at muling tumawag si Xia Zitong, nagdala ito ng pagkakataon para magtipon ang tatlong babae. Nagpa siya si Shirley na tulungan si Jiang Hai sa pamamahala ng sitwasyon. Si Xia Zitong na naghihintay kay Jiang Hai, nag-isip na baka natakot siya sa halik kaya't hindi na ito bumalik, ngunit nagulat siya nang makita si Tang Zuan na ipinaliwanag na si Jiang Hai ay abala at inutusan siyang makipag-ugnayan kay Xia Zitong.
Napansin ni Tang Zuan ang magandang kasuotan ni Xia Zitong at nagtanong kung magkasama ba sila. Pareho silang may nararamdaman para kay Jiang Hai. Nasa sandaling iyon, nakita ni Jiang Hai si Lin Yuan na may hawak na teddy bear at nakita ang anak na si Xiao Hong na umiiyak. Gusto nitong bumili ng ice cream dahil hindi siya nanalo sa laro. Ibinigay ni Jiang Hai ang alok na bumili ng ice cream, ngunit sinabi ni Lin Yuan na hindi dapat gumastos ng malaki dahil inalis siya sa trabaho. Nang makita ang mga pinansyal na problema ni Lin Yuan, nakaramdam si Jiang Hai ng comfort sa presensya ng dalawang bata. Kaya't dinala niya silang tatlo sa isang contest na may libreng ice cream. Dahil sa katalinuhan, mabilis na nasagot ni Jiang Hai ang mga tanong at nanalo ng meal vouchers para i-treat sila sa ice cream. Nagpasalamat si Lin Yuan sa pagsisikap ni Jiang Hai, at kahit ang mga bata ay hindi totoo, tunay niyang iniisip ang mga ito bilang kanyang mga anak. Nagkomento si Lin Yuan na kamukha ni Jiang Hai ang isang tao, na nagsasabing oras na upang tuklasin ang kanyang emosyonal na mga isyu. Samantalang si Xia Zitong, na hindi masaya, ay nakatawa ng bahagya nang magtagumpay si Tang Zuan na pasayahin siya. Hindi nagtagal, nakita nila si Jiang Hai kasama si Lin Yuan at ang mga bata. Dinala ni Lin Yuan ang mga bata upang magtingin-tingin sa mga malapit na tindahan habang tinanong ni Tang Shan si Jiang Hai, nagdududa na pinadala niya siya kay Xia Zitong upang makalaya para sa isang date kay Lin Yuan, lalo pat mukhang umiiyak si Lin Yuan sa ice cream shop. Nalaman ni Jiang Hai ang tungkol sa ama ni Lin Yuan at napagtanto niyang isang single-parent household sila. Sinubukan niyang pilitin si Lin Yuan na pag-usapan ang kanyang ama ngunit sa halip ay pinaiyak niya ito. Ipinaliwanag ni Jiang Hai kay Tang Shan na nagkataon lang na nagkita sila at nais niyang tulungan si Lin Yuan na malutas ang kanyang mga problema. Akala nila, ang mga bata ay kapatid ni Lin Yuan, at nang malaman ang kanyang malungkot na nakaraan, nagpasya silang suportahan si Jiang Hai sa pagtulong sa kanya. Bagaman nag-aatubili si Zitong, pinayagan niya si Jiang Hai na tumulong. Inubos ni Jiang Hai ang hapon kasama si Lin Yuan at bago umalis, nakatagpo sila ng photographer na nakasama nila si Zia Zitong. Hiniling ni Jiang Hai sa photographer na kunan sila ng larawan. Nang marinig ng mga bata na tinatawag si Jiang Hai na tatay, nagulat ang photographer. Bumalik si Lin Yuan sa kanilang bahay kasama ang mga bata at sinabi kay Jiang Hai na huwag pag-usapan ang kanyang ama sa harap ng kanyang ina, kaya't hindi siya nakapagtanong kay Lin Yuan's ina tungkol dito. Noong minsan, binanggit ni Metote na ang mga baluktot na alaala ay nauugnay sa taong iyon mismo. Dahil ang mga bata ay nasa edad na 7 o 8 taon, nagpasya si Jiang Hai na mag-imbestiga sa elementarya ni Lin Yuan. Hinabol siya ng isang security guard ngunit pinalad siyang makatagpo ng isang guro na nagturo kay Lin Yuan noong internship nito at ngayon isang permanenteng guro. Sinabi ng guro kay Jiang Hai na ang ama ni Lin Yuan ay kinukuha siya mula sa paaralan araw-araw, anuman ang panahon, at masaya si Lin Yuan noon. Ngunit pagkatapos mag-divorce ng kanyang mga magulang, hindi na bumalik ang ama ni Lin Yuan at nag-umpisa siyang maging tahimik. Hiniling ni Jiang Hai ang mga detalye ng kontak ng ama ni Lin Yuan, ngunit wala ang guro. Sa pagkabigo, iniisip ni Jiang Hai na pumasok sa police station upang tingnan ang address, ngunit nahuli siya. Sa kabutihang palad, ang duty officer ay isang kaibigan ni Jiang Hai, kaya't tinanong niya ito tungkol sa ama ni Lin Yuan. Lumabas na walang record si Lin Yuan's ama at nagbigay ng hinala ang kanyang kaibigan na maaaring nasa ibang bansa ang lalaki at kailangan ng karagdagang imbestigasyon. Matapos umalis si Jiang Hai, may nahanap ang kanyang kaibigan. Pagdating sa bahay, nakita ni Jiang Hai ang kanyang mga magulang na malungkot. Nang sandaling iyon, pumasok si Shirley, hinayla si Jiang Hai papasok sa kwarto, at sinimulang takutin siya. Nang marinig ng kanyang mga magulang ang mga sigaw ng tulong, ang tanging magagawa nila ay payuhan siya na magtangkang lumaban. Nang takot na si Jiang Hai, nagtago siya sa banyo hanggang pasado 3:00 ng madaling araw at lumabas lamang nang matulog si Shirley. Naaalala niya kung paano siya binigyan ng chocolates ni Shirley noong high school at nagbuntong hininga. Tapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na nahanap ang higit sa 20 numero ng telepono ng ama ni Lin Yuan. Kinabukasan, sinimulan ni Jiang Hai ang pag-check ng bawat numero, ngunit karamihan ay hindi na konektado. Nang mawala na siya ng pag-asa, dialed niya ang huling numero at walang sumagot. Nang maglaon, patuloy na pinagtawagan ni Jiang Hai at sa wakas, sinagot ni Lin Yuan's ama. Habang ipinagsabi niyang siya ay kanyang son-in-law at nais niyang dalhin ang mga bata upang makilala ang kanilang lolo, malinaw na miss pa rin siya ng ama ni Lin Yuan. Ngunit pagkatapos, sinabi ng ama ni Lin Yuan na hindi si Lin Yuan ang kanyang tunay na anak, ikinagulat ito ni Jiang Hai.
Nais niyang tanungin ang ina ni Lin Yuan tungkol dito, ngunit nakarinig siya ng pagtatalo mula kay Lin Yuan at kanyang ina, na nagsasabing patay na ang kanyang ama. Nang banggitin ni Jiang Hai ang tungkol sa ama ni Lin Yuan, tumanggi ang ina niyang pag-usapan ito. Sa halip, isang kapitbahay ang nagkwento kay Jiang Hai ng katotohanan. Tinanong ni Metoto kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Jiang Hai na hindi na niya kayang pangasiwaan ang sitwasyon ni Lin Yuan. Ang totoo, ang ama ni Lin Yuan ay isang detective. Nakatakda silang magparehistro ng kasal, ngunit noong araw na tinawagan siya para sa isang mahalagang misyon, hindi na nakabalik ang ama. Ang ina ni Lin Yuan ay naghihintay para sa kanyang pagbabalik, ngunit nakatanggap ng malungkot na balita. Noong panahong iyon, siya'y buntis na at hindi pumayag na ipalaglag ang bata ng kanyang nobyo at patuloy na pinipilit ng ibang manliligaw. Pumayag siyang pakasalan ng nobyo at magkasama nilang itinuturing si Lin Yuan bilang isang posthumous child. Ngunit tumanggi ang mga magulang ng amang ampon at pinilit silang mag-divorce. Matapos ang maraming taon ng panlalait, nagbago ang desisyon ng amang ampon, lalo na't tumanda ang kanyang mga magulang at kailangan ng pag-aalaga. Sa huli, nag-divorce din sila. Kinumpirma rin ng kaibigan ni Jiang Hai na si Lin Yuan ay anak nga ng isang martir. Mas lalo siyang nagalit dahil ang tunay na ama ni Lin Yuan ay hindi tinupad ang kanyang mga pangako at iniwan sila ng kanyang amang ampon, sa kabila ng mga pangako nito. Naramdaman ni Jiang Hai na walang magawa at sinabi niyang ang ina ni Lin Yuan ang dapat magtanggap ng pananagutan sa kanyang mga desisyon. Ngunit hindi sumang-ayon si Metota, na nagsabi na ang biological na ama ni Lin Yuan ay isang pulis na naglilingkod sa bayan at may karapatang mag-asawa at magkaanak. Hindi masamang tao ang adoptive father, tinanggap niya ang nakaraan ng kanyang asawa at tinulungan siyang itaguyod ang anak ng martir. Gayun din, pinanatili niya ang lumang numero ng telepono, na nagpapakita ng patuloy na malasakit sa ina at anak. Pakiramdam ni Jiang Hai ay tila nakakulong siya. Pagkatapos bumalik sa bahay at makita ang larawan ni Lin Yuan, nagpasya siyang magtangkang muling tumawag sa kanyang adoptive father. Bagaman sumagot ito, hindi nagtagal at ibinaba ang telepono. Napansin ni Xia Zitong ang kakaibang pag-uugali ni Jiang Hai kamakailan, kaya't madalas na siyang pumunta upang makipaglaro kay Tang Zuan. Binanggit niya na may pag-uusap ang kanyang ama sa susunod na linggo at nais ni Tang Zuan na magbigay ng ideya. Dahil malapit ng mag-holiday, patuloy na abala si Jiang Hai sa paggawa ng mga nakakainis na tawag. Ayon kay Metota, dahil hindi hinaranggan ng adoptive father ni Lin Yuan si Jiang Hai, nangangahulugang siya ay nagdadalawang isip pa. Tungkol naman sa Cupid Chocolate, nakikita lamang nito ang epekto sa isang limitadong saklaw kaya't hindi pa nakatagpo ng ibang mga babae si Jiang Hai. Itago ni Jiang Hai ang kanyang telepono, nagplano siyang mag-sketch kasama si Lin Yuan at ang mga bata, ngunit nagkaroon sila ng aksidente sa sasakyan. Nakatanggap ng tawag si Tang Zuan tungkol sa aksidente ni Jiang Hai habang si Xia Zitong ay nakikipag-usap sa kanyang ama. Hiniling ng kanyang ama kay Xia Zitong na umuwi sa kanilang pamilya, bagaman ang kanyang lolo ay tila ayaw makipagkita sa kanyang apo. Ngunit si Xia Zitong ay natutuwang mayroon pa siyang ama. Gayun din, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa aksidente at agad na nagtungo sa ospital. Samantala, hindi pa umalis ang foster father ni Lin Yuan mula sa trabaho nang natanggap niya ang tawag mula kay Jiang Hai, ngunit nang malaman ang insidente, agad itong nagmadaling pumunta sa ospital sa Karatig Lungsod. Nang magtanong sa kalagayan ni Lin Yuan, sinabi ng nurse na walang pasyente na may pangalang Lin Yuan. Nang marinig ng foster father ang isang doktor na nagluluksa sa pagkawala ng batang babae mula sa operating room, nagmadali siyang pumasok sa ward, natatakot na baka tuluyan nang nawala ang kanyang anak. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang buhay pa si Lin Yuan, nagyakap sila ng ama at hindi napigil ang umiyak. Nalaman nilang ang tunay na biktima sa aksidente ay si Jiang Hai, na nakaligtas dahil sa tulong ni Metota na nag-block ng ilang pinsala. Kung hindi, malubhasa nang napinsala si Jiang Hai. Nalito si Jiang Hai nang mapaglaruan siya ni Tang Zuan at nawala ng malay, nagkaroon siya ng panaginip tungkol sa dalawang bata na labis siyang mahal. Dumating sila upang magpaalam, dahil nagtagpo si Lin Yuan sa kanyang foster father at ang mga alaala niya ay nagsisimulang makorek. Nang magising si Jiang Hai, nagplano siyang magbigay ng bagong salamin kay Lin Yuan. Isang buwan na ang lumipas at siya ay maayos nang na-discharge. Si Shirley ang unang dumating upang sunduin siya at sinundan siya ng ibang mga babae. Habang malapit ng mahulog sa isang komplikadong sitwasyon, sinubukang magtago ni Jiang Hai mula sa likod ng ospital, ngunit nahuli siya ng isang bodyguard na hinir ni Shirley at pinilit siyang isakay sa kotse. Samantalang si Metota ay nagpapaaraw sa bubong at napansin ang isang blonde na babae sa ibaba na nagmumurang kay Jiang Hai bilang isang malupit na tao, na naghahanda ng tumalon mula sa building.
Mukhang hindi lamang ang tatlong ito ang nakakain ng Cupid chocolate.